Po. Good evening, church. Balik, church. Embag nga rabi tayo kakabsat. Amen. Hallelujah. Medyo awanak jay realon ko. Tano tayo jay kasinsin ko. Firstborn niya kasinsin ko is mga medyo empty jay panunod ko. Pero God is good. Amen. Amen. Ang topic po natin ngayong gabi ay matatagpuan po sa Book of Luke, chapter 15, verses 11 to 24. Ito po yung parable of the lost son, or parable, sasabihin ko itong the prodigal son. Pero actually, kung babasahin natin yung kwento, the prodigal father. So, ang title po ng ating topic for tonight is the heart of the Father. Amen? Dito po, sa parable of the lost son, pag nagbabasa po tayo ng Bible, kailangan pong alam natin na ang kwento, ang Bible ay patungkol sa ating Panginoong Diyos Ama, ang patungkol sa kanyang anak na si Jesus at tayo na kanyang mga nilikha. Amen? So the Father here, ang Ama dito na tinutukoy ay ang Diyos. Kaya, because sabi ko nga po, the Bible is primarily about God and the Son. So ayon po dito sa kwento, may isang ama na may dalawang anak na lalaki. At sabi po dito, sa verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So itong mas batang anak, sinabi niya sa ama, Ama, ibigay mo na sa akin yung mana ko. Bigay mo na sa akin. So, ang ginawa ng ama, hinati yung kanyang ari-arian at ibinigay sa dalawang anak. Not many days, sabi niya sa Bible, after na nakuha ng mas bata yung lahat ng kanyang mana, siya po ay lumayo. Obviously, yung kanyang ari-arian ay naging pera. Siguro, binenta niya lahat. Kasi hindi naman niya madadala, halimbawa, lupa, bahay. Hindi po niya madadala. So, obviously, naging pera lahat. So, sabi niya sa kwento na humayo siya at nanirahan sa malayong lugar at doon nilustay niya ang kanyang kayamanan at nabuhay siya ng sobrang garbo. Prodigal son, prodigal means extravagant, living. Kumbaga, one-day millionaire. Sabi po sa verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in that land and he began to be in want. So sinasabi po niya dito, at nung nagastos na niya lahat ng kanyang, kung anong meron sa kanya, yung mga dala niyang pera siguro, kayamanan. Doon, kasi dito sa kwento itong amang ito ay mayaman. So obviously marami siyang pera. So nung nagastos na niya lahat ng kung anong meron siya, doon naman nagkaroon ng matinding hirap o taggutom. At doon siya ay nangailangan. Actually, kung babasahin po natin at aanagin natin itong kwento, sabi po niya dito sa verse 14, makikita dito na may severe famine, may taggutom, at nangangailangan na siya. Why? Dahil wala na po siyang pera. Kasi sinabi niya dito na, but when he had spent, nagastos na niya lahat yung kanyang pera, nagkaroon ng taggutom. Sa kanya lang. And, so may kagutuman kapag nawala na sa'yo lahat ang pera. Nakikita po natin dito, so may kagutuman dahil wala na siyang pera. So, tinuturuan po tayo ng Bible na tipid-tipid din pag may time. Amen? Tipid-tipid. Hindi yung mabuhay tayo na pag meron
Ala, bili dito, bili doon. Kasi sa atin po talaga mga tao, sa totoo lang, bumibili tayo minsan ng mga damit na hindi natin isinusuot. Mas marami tayong mga nakatagong damit kaysa sa isinusuot. Totoo ba? Sino ti limlima tibado ng makadomingo yung nagtibalay? Iso lang nga iso lang nga iso. Ginggana na pirpirting jibado. Meron na pang ka jay mall, gumatang ka manin. Aging gana, hamo nga may susuot. Sa totoo lang sa mga pastora dito, mas maraming damit na naka-hanger kaysa sa isuso. Pati si pastor. Lahat po tayo dito. Agree po kayo? Kaya sabi niya dito, kaya sumama siya sa mga taga doon sa lugar na yon at siya ay nagpakain ng mga baboy. Itong anak ng mayaman na ito, nagpakain na siya ng baboy. At sabi niya sa verse 16, at masaya na siya na nalalamnan ng pagkain ng baboy ang kanyang sikmura. At sabi niya dito na walang nagbibigay sa kanya ng kahit na ano. Ang pods o pagkain ng baboy noon ay hindi po feeds, kundi ito po ay, kumbaga para siyang ipil-ipil. Mga buto-buto at ito ay kanyang niluluto nila ito, kumbaga binugbog. So ito po yung kanyang inilalaman sa kanyang sikmura. At sabi niya sa verse 17, but when he came to himself, ibig sabihin natauhan siya. He said, how many of my father hired servants? Dito makikita na mayaman ang kanyang ama. Kasi marami silang hired servants. Have enough bread and to spare. Nabubusog sila at meron pang sobra-sobra. And I perish with hunger. At ako'y nahihirapan dito. Nagugutom. So, makikita dito na in the house of the Father, there is enough bread and to spare. In the house of the Father, there is enough bread and to spare. In the house of God, there is enough bread and to spare. Amen? Sabi niya sa verse 18, titindig ako, means uuwi ako, at pupunta ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Father, I have sinned against heaven and before you. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So, ito pong sinabi niya na, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyong paningin. At hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Gawin mo akong isa sa iyong mga inuupahan na alipin. Rehearse po niya ito. Ibig sabihin, pinapractice niya. At ito ang kanyang sasabihin sa kanyang ama pag-uwi niya. Sabi niya sa verse 20, and he arose and came to his father. So, umuwi siya. But when he was still a great way off, malayong-malayo pa lang siya, his father saw him. Malayo pa lang siya, pauwi na siya, pero malayo pa lang siya. Nakita siya ng kanyang ama. The father saw him and had compassion, and ran, and fell on his neck and kissed him. Pag tayo po kaya ang may anak na, Nay, Tay, hatiin mo na yung mga ari-arian nyo, ibigay nyo kung magkano yung mana ko. Ibigay nyo na sa akin. Tapos umalis siya, ginastos niya doon. Pag uwi niya, ano po kayang mararamdaman? Ganun kaya tayo doon sa ama na nung nakita niya yung kanyang anak, malayo pa lang siya. Kasi sabi niya, still a great way off. Malayo pa lang siya. The father saw him and had compassion and ran. Tumakbo yung ama at hinalikan ng kanyang anak. So, dito po sa verse 21 at dito po sa verse 21, kaya sinabi ko na the heart of the Father. Kasi makikita natin dito yung puso ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa verse 21, sasabihin niya sa kanyang ama ang rehearse niya na nabasa natin sa verse 18 and 19. And the son said, Father, I have sinned against heaven and in your sight, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Hindi na po niya nasabi. Bakit? Dahil ang sabi ng ama,
But the father said to his servants, bring out the best robe. Bring out the best robe. And put on him. And put a ring on his hand and sandal on his feet. Hallelujah. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Ito po, kwento po ito ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, at tayo na mga anak niya. Alam niyo po, mga kapatid, this prodigal son is a picture of each and every one of us. And the Father here is our Lord. In some point of our life, nawalay o lumayo tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya. Amen? Sino po ang nakaranas na lumamiis iti panagdayaw na kiniapo? So dito po, ang Father dito ay ang ating Panginoong Jesus, and tayo yung son dito. When we come to our senses at bumalik tayo sa Kanya, hindi tayo nakaranas ng paghuhusga. Amen? Amen. Kundi yakap at pagmamahal. Amen po? Amen. Sa verse 20, nakasulat na when the Father saw him, nung malayo pa lang siya, the Father had compassion on him, at siya ay tumakbo, old man. Siyempre, malaki na siya, kaya niya nang mabuhay ng mag-isa. So, the Father here is old man. So, tumakbo siya, sinalubong niya ang anak at hinalikan. Hindi na niya nahintay yung anak na sabihin yung kanyang rehearse kanina. Hindi na niya nahintay na makauwi yung kanyang anak sa kanilang tahanan. Hindi na niya nahintay, sinalubong niya ng yakap at pagmamahal ang kanyang anak. Amen? That is the heart of God para po sa atin. At sa verse 22, anong sabi po ng Ama? Bring out the best robe. Ano po ba ang isini-signify ng the best robe dito? The robe of righteousness. Amen? When we decide to come home to Jesus, when we decide to come to Jesus, when we decide to receive God's love, when we decide to receive His forgiveness, when we decide to receive His mercy and grace, He clothes us with the robe of righteousness. Amen? Kumbaga, dinadamitan niya tayo ng puting-puti. That's why sinasabi nila na when you are born again, you are different. You are shining bright. Amen? Amen. Sabi po niya dito na putting the robe of righteousness, God reinstated us, ibinalik niya sa atin. Ano po ba yung sinasabi ng robe of righteousness? Ito po yung ibinalik sa atin ng ating Panginoon na Diyos Ama ang nawala sa atin noong si Adan ay nagkasala. Dahil noong nagkasala si Adan, nawala po sa atin yung glory ng Panginoon. Ito po yung kanyang ibinabalik kapag tayo ay bumabalik sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Sabi niya sa Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. What is this garment of salvation? He has covered me with the robe of righteousness. Amen? This garment of salvation is the robe of righteousness. So when we come to Jesus, He clothes us with the garments. Ano ba ang garments? Damit ng pagkakaligtas. Amen po? Amen. Kasi sinasabi niya na when you are a new creation, you are wearing the robe of righteousness. Remember po natin yon. Kapag tayo'y natutukso in whatever, remember that you are wearing the robe of righteousness. You are righteous because of what Jesus has done on the cross of Calvary. Not because of your works, but because of Jesus' finished work on the cross of Calvary. Amen po? Amen. Sabi niya dito, and put a ring on his hand.
Ano ba sinisignify dito? It means the Father is restoring to the Son the authority of being a son. It means He can again use the power of being the son of this man. Alam niyo po kasi, ang ring noong unang panahon, ito yung ginagawa nilang signet, yung may mark. Kapag may ring ka noon, unang panahon, you are powerful. Pagbabasahin po natin ang Bible. So, sinasabi niya dito na put the ring on his hand. It means he is restoring the power of being a son in the house of the Father. Amen? Ibig sabihin, meron na siyang authority ulit. Meron na siyang authority to invoke the name of the Father. Katulad po ng kapitan. Pag may mga anak, tapos may naka-away. Tapos pag sinabi niya ng anak ako ng kapitan, o anak ako ng mayor, anak ako ng presidente, di ba may power? Amen po? At sabi niya, put the sandal on his feet. Ano bang sinasabi nito? Sandal on his feet. It means he is redeemed. We are redeemed. Or everything was restored back to this son. His position as a son in the house is restored. Because during those times, hired servants don't wear sandals. Noon pong unang panahon, wala pong mga sandalyas ang mga katulong. Ang mga mayayaman lang po ang may mga sandals. So, sinasabi niya dito na God, our Father in heaven, never want us to feel servants or outcasts. Amen po? Lagi niyo pong tatandaan, you are wearing the robe of righteousness. You are wearing the ring of the Father. That's why in the name of Jesus, there's power. Amen po? Amen. And you are wearing the sandals. You are redeemed. You are bought by the precious blood of Jesus. Amen po? Amen. Lagi po nating tatandaan yun. Sabi niya dito, ayaw niya na, bakit niya sinasabi ito? Kasi ayaw niyang maramdaman natin na tayo ay outcast. Ano yung outcast? Tayo ay hindi niya mga anak. Amen? We are not servants of God. We are His children. Amen po? Why? Because sabi niya dito, for my son was dead and is alive again. Bakit sila magkakatay? Sabi niya dito, because for my son was dead and is alive again. Sabi niya sa verse 24. Dito po makikita na when we are cut off from God, we are labeled as dead. When we are cut off from the branch of the vine, we are dead. Kita na po kayo ng vine, yung kumbaga, adyan kalkalat nga singkamas, that is vine. Grapes, that is vine. Nya pa'y kalkalat ka. Palang, pardang, ampalaya, when you cut, kaya ti pagugutan na, inya mangyari. Atay jay pagugutan. Why? Because there's no more source of life from the root. Jesus is the root. Jesus is the vine. We are the branches. That's why when we cut off from the vine, from the root, we are labeled as dead. Kumbaga, inililabel tayo. Makikita dito na sinabi niya, because my son was dead. Hindi naman siya patay eh. Literally, hindi siya patay. Pero, patay siya in a sense dahil malayo siya sa kanyang ama. Sinasabi niya dito na when we are away from the Lord, we are labeled as dead. Amen po. Naintindihan po natin mga kapatid. He was lost and He is found. Mga kapatid, this is how God loves us. Pag lumayo tayo sa kanyang piling at bumalik tayo sa kanya, handa siyang ibigay ang lahat ng kung ano ang para sa iyo. Ano yung para sa iyo? The robe of righteousness. The ring that represent authority. Ano yung robe of righteousness? That is a garment of salvation. A ring that represent authority. A sandal means that you are redeemed. Amen po. Be a victorious Christian. Kailangan pong alam natin ito. Kasi kung hindi po natin ito alam,
we easily yung natetempt because we do not know that we are wearing the robe of righteousness. Kumbaga, you are shining bright. That's why kapag sa mga pebbles, sa mga bato na maliliit, pag mayroong isa doon na diamond, kahit malayo ka, kita mo yung kinang ng diamond. Why? Kasi kakaiba siya. And you are set apart. Kakaiba ka. Amen? Hindi ka lang basta-basta tao. You are set apart. Ibig sabihin na dumduma ka. Kakaiba ka. Why? Because you are washed by the blood of Jesus. At hindi lang basta yan blood. That is the precious, holy, thrice holy, 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 holy. Ang ating Panginoon. Thrice holy ka. Yung kanyang dugo na banal ang naghugas sa atin. That's why when he's, or I know, nagadote ka doon mga tao, kahit marami kang kasamang mga unbelievers, God can protect you because His eyes can zero into you. Kasi nakikita ka niya. Why? Because you are set apart. Naidumduma ka. Amen po? Amen. Siguro sa susunod, we take up the other brother. Kasi meron pag isang brother dito. Actually, itong brother na ito, hindi niya naintindihan kung bakit, why there is dancing in the house, why there is celebration, why there is singing. Alam niyo po, marami ang mga tao na hindi naintindihan kung bakit tayo nagsasaya. Amen? So, we can maiahalin tulad natin ito sa believers. And, hindi ko masasabing unbelievers, kundi yung very religious people na kailangan very solemn. Hallelujah. So, ang older brother, pag-aaralan po natin sa susunod na topic natin. So, pag sabi nga, robe of righteousness, ring that represent authority, and sandal. Importante po yun na alam natin yun. Amen po? Amen. Hallelujah. Kantahin po natin yung labang po at sana may naidagdag sa ating mga kaalaman. God is so good. Kantahin lang po natin yung God is so good. Thank you, Jesus. Tayo po tayo. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good to you. To you. God cares for me. Mga kapatid, napakinggan po natin yung mensahe ng ating Panginoon, yung puso ng Diyos. Yung puso ng Diyos sa mensahe, handa kanyang tanggapin. Ano man sa tingin mo, nagawa mo sa Panginoon, pag ikaw ay bumalik o lumapit sa Panginoon, handa kanyang tanggapin, handa kang yakapin ng Panginoon, handa kanyang damitan ng puting damit
handa ka niyang bigyan ng singsing, handa ka niyang bigyan ng sandas. Ang ibig sabihin nun, handa ka niyang bibihisan ng katuwiran na itinuring na parang hindi ka nagkasala sa Panginoon, at handa ka niyang bibigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos, at handa ka niyang bibigyan ng authority na magamit ang pangalan ni Jesus. Lahat po tayo bilang isang tao, may mga nagawa tayong pagkukulang, pagkakamali sa ating Panginoon. But sometimes people judge us. Sometimes people hindi tayo tanggap. But God, yung puso ng Diyos, handa ka niyang tanggapin, handa ka niyang yakapin without any judgment na maririnig natin mula sa Panginoon. Yun po yung puso ng Diyos. Ganyan po katakila, ganyan po kapait ang Diyos na ating pinagsisilbihan, ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon, sa iyong pusong mapagmahal, sa iyong pusong mapagtanggap, sa iyong pusong mapangunawa, na bagamat kami, Panginoon, may mga nagawang pagkukulang, pagkakamali sa inyong harapan, pero kapag kami bumabalik sa iyo at humihingi ng tawad, hindi ka nagsasawa na kami ay patawarin. Hindi ka nagsasawa na kami ay iyong yakapin. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, na kami ay bigyan ng authority. Sa gabi pong ito, dakilang Diyos, thank you for that kind of your heart. At ang aming panalangin, Panginoon, yung klaseng puso na yan, ibigay mo din sa amin, Panginoon, na pusong mapagmahal, pusong handang tanggapin sino man, puso na walang halong panghuhusga sa aming kapatid, sa aming mga kapwa. Bilang isang tao, may mga nagawa kaming pagkukulang, pagkakamali sa inyong harapan. But Lord, thank you for this night. Thank you for your word. Thank you for the life of the prodigal son. And thank you for the life of his father, na mayroon kaming napulot na aral mula sa gabi nito. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pusong mapangunawa, pusong mapagmahal, pusong mapagtanggap na ipagkakaloob nyo sa bawat isa po sa amin mula sa gabi pong ito. Salamat po sa pusong hindi mapanghusga. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa gabi pong ito. And we give you all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin